Hello Kathleen fans! Panatag ang Kathleen ngayong 2026. Maluluha at maiiyak kayo dito sa video natin, no, about kay Sir Alden, mga kasambreros. Tapos may pasabog si Ma'am Catherine, spotted sa party, yan, at marami pang items sa vlog na ito, mga kasambreros. Nag-share dito si Tita Long Gumatay. Unahin ko itong update natin, mga kasambreros. Nag-share siya dito, no, ng panibagong endorsement shoot picture ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, maliban dun sa shinare ko kanina sa isang vlog natin. Dito ay ibang angulo ito, mga kasambreros. Parang na-excite dito si Tita Long Gumatay din po, no. Endorsement shoot katambenado, tapos nakatag dito si Sir Owen Sarmiento. Si Owen Sarmiento na close din pre ito kay Sir Alden, mga kasambreros, no. Si Dana, tapos si Justin Benitez, si Charis Maliko, no, mga kasambreros. Tapos black and white, no, yung picture na ito, mga kasambreros. And si Tita Long Gumatay ay clueless din siya, no, kung anong endorsement shoot ito, mga kasambreros. 14 hours ago, sabi ni Tita Long, okay, let's all guess, what endorsement is this all about? Catherine, please give us clue naman. So sabi ni Tita Long Gumatay, mga kasambreros. So pangmalakasan, no, sabi ng mga nasa comment section, malamang pangmalakasan itong bagong endorsement shoot ni Queen Catherine, mga kasambreros. So pero aabangan natin kung ano man ito. Tapos natutuwa ako dito sa caption ng isang next item tayo, mga kasambreros. Natutuwa ako dito kasi sabi niya, for 19 hours ago, si Don Sermino, sabi niya, Alden Richards waiting sa jowa, no? So talagang waiting. Tapos yung picture dito ay nung sa press con sila ng Stars on the Floor, mga kasambreros. So waiting lang si Alden Richards sa magiging dance partner niya sa buhay. So which is na-vlog na rin natin, no, nung nakaraan, mga kasambreros, na talagang waiting lang ang Kathleen sa kanilang settling time or settling moment, mga kasambreros, bilang future husband and wife. Tapos update pa rin tayo, na-feature din pala, no, ang Aldin, mga kasambreros, at saka Love Siargao sa Billionaire News Channel kagabi. Ang Billionaire News Channel po ay isang malaking channel din po, mga kasambreros, no, kagaya ng OTV or kagaya ng kapamilya ng TV5, no, mga kasambreros and mga Kathleenatics. So dito of course ay na-feature at saka nasabi yung mga detalye ng mga aabangan sa bagong serye ni Nadine at Alden, mga kasambreros. And then ito, another update tayo, mga kasambreros. 3 days to go ay grand opening na ng McDonald's Santa Rosa Bayan ni Soy P, mga kasambreros, 7 AM, mga kasambreros, no. Tapos kung wala pa po kayong ticket ay still pwede pa po kayong bumili. Hindi ko alam po na sold out na, mga kasambreros, no, yung ticket sa McDo Binyan. So sa highway doon po kayo pwedeng bumili rin po, mga kasambreros. And then bukas, no, January 18 ay nasa Sikhayan Festival sa Santa Rosa, Laguna si Tisoy, mga kasambreros. Jamming at makikijoin siya doon sa piyesta, mga kasambreros. So aabangan din natin yung mga video clips at mga ganap ni Alden bukas. Then ito na, mga kasambreros, isa sa mga main items natin, mga kasambreros. Napaka-touching, nakakaiyak nito, mga kasambreros. Kinumpal ng isang admin yung yung kabutihan, yung mga kindness ni Alden, mga kasambreros. So inuna niya dito yung parang interview ni Alden 2013 o parang way back, basta throwback ito na interview niya, na sabi niya nagbibigay siya hindi dahil marami siya or meron siyang sobra-sobra, mga kasambreros. Ito ay dahil ramdam niya, no, nararamdaman niya, mga kasambreros, kung papaano mawalan, kung papaano maging mahirap, no, kung paano hindi parang walang-wala, no. Alam niya yung nararamdaman at pakiramdam ng walang-wala, mga kasambreros. So ito yung kanyang parang sinabi dito. So yon, talagang kinumpal niya dito yung kina Mark Heras, yung kaya Bubsy, yung kaya basta marami, may mga pa siya dito, may inaambag sa mga contestants yata, parang dun sa Itbulaga pa siya dati, mga kasambreros. Tapos si Joros, no, Joros Gamboa, mga kasambreros, time ng pandemic ay tinulungan din siya ni Alden, mga kasambreros, pero in a way of gaming naman ito. So play ko to mamaya para mapakinggan ninyo, mga kasambreros, no.
ng sarili niya. So grabe, hindi ko na hindi na ako na-shock dito kay Joros Gamboa kasi syempre mag-best friend ang dalawang ito. So tapos nung time pa ng pandemic ay talagang sobrang hirap, no? Kapag may pamilya ka, you need to provide. Tapos kailangan may mga gastusin, may mga bayarin, and of course tapos walang trabaho kasi nga lockdown, no? So grabe, yun talaga yung sumubok sa katatagan ng bawat tao sa buong mundo, mga kasembreros, nung time ng COVID, no? And then ito si Joel Batara, sobrang nakaka-touch ito, mga kasembreros, kasi si Joel Batara parang nagtatrabaho yata siya sa Jamie Sparkle. Tapos may mga time daw doon na parang ligpitan time na. Tapos kailangan ligpit yung mga gamit and so on. Tapos yun talaga si Alden Richards, hindi mo sabing hindi tumulong talaga si Alden Richards sa pagbubuhat ng mga parang sabi niya, sinaway niya, 'di ba? Sinaway niya Joel Batara si Alden. Sabi niya, kami na po ganyan. So sabing ganun, hindi para mabilis ang trabaho, sabing ganun ni Alden daw, talaga nag-insist siya, no, na tumulong mga sa pagliligpit ng mga dapat iligpit sa production, mga kasembreros. Kasi sabi niya, kung para mas marami, mas mabilis yung trabaho. Ganun. Grabe, no, talagang maiiyak kayo dito mamaya, mga kasos. Ako rin kagabi na teary-eyed dito habang pinapakinggan ko isa-isa yung mga testimonies ng mga tao. Na mga taong ito, mga kasembreros. Meron din dito parang nakasama nila sa All Out Sundays na isang single mom. Tapos yung anak niya ay may special needs, no, mga kasembreros, which is definitely hard and difficult, mga kasembreros, no, kapag may special needs ang isang anak mo, no, mga kasembreros. Tapos yung time na sa Itbulaga pa si Alden, nag-aabono siya or parang binibigyan niya parang dagdag doon sa mga contestants ng one for all for one, mga kasembreros, at iba pang nilang games. So tapos marami, and of course hindi na nila nasama dito yung kay Valerie, kay Valin Montenegro, kay Lovely Abella, and so on, mga kasembreros. So tapos yun, so ang dami, no. Natatawa ako dun kay Bubsy kasi 'di ba namatayan si Bubsy. Hindi ako natatawa sa syempre namatayan. Natawa ako dun sa sabi niya na 50,000 yung inutang niya kay Alden kasi namatayan daw sila at that time, tapos wala pang trabaho, wala pang sweldo, mga kasembreros. Sabi ni Bubsy, 50,000, 10,000 lang daw yung binayad niya, tapos yung the rest hindi na pinabayaran ni Alden. Grabe, no. So natatawa ko dun sa reaction ni Buboy Villar at saka ni Chus Di Vargas. Sabi niya, Alden baka naman. So pero joke lang yon. So maging si Buboy Villar yata ay parang parang naka-experience na mga utang sa ibang tao. So yon, pero yon talagang maiiyak kayo dito mamaya, mga kasembreros. Ipi-play ko ito para kayo din po ay marinig niyo first hand, mga kasembreros, yung mga testimonies ng mga taong ito, mga kasembreros. So maging yung mga sinabi ni Alden Richards dito way back 2013, 2016, 2019, mga kasembreros. So talagang maiiyak kayo talaga dito, mga kasembreros. And then ito, kahapon nag-post ng isang admin, no. Sabi niya, hard to pill swallow, biggest grossing Filipino movie star, 2 times phenomenal box office queen, famous Addis AACA, tapos BA, hindi ko alam yung BA, Forbes Asia and People's Asia, Seoul International Awards Outstanding Asian Star, Face of the Year Best Foreign Actress, Snow Leopard, Madame Tussauds. So yung mga yung mga international achievements ni Ma'am Catherine, no, na parang ang hirap daw mapantayan, mga kasembreros. So yun, iba kasi talaga, no, kapag phenomenal box office cinema queen, ang equal ay phenomenal box office cinema king lang, mga kasembreros, at wala nang iba. So yun, talagang congratulations. Parang na-recall lang ng Kathniel Humaniters yung achievements na ito ni attorney, mga kasembreros. Tapos Team Panatag, no, ang Kathden, ito, mga kasembreros, no, nakakatuwa itong pinost ng isang admin kagabi. Team Panatag, no, Panatag here, we love you both, no. Tapos yung picture ng Kathden dun sa papunta yata sila ng LA dito, mga kasembreros. And nakakatuwa yung mga comments, maraming mga comments, pero magbabasa lang siguro ako ng 3, no. Sabi dito niya Miss Virgo Head admin, sabi niya, same here, only solid Kathden lang makaka-relate. Sabi dito ni Mercy Salimbagat, kahit private lang sila, Kathden pa rin ako, no. Sabi, of course. Tapos sabi naman ni Emma Ogma, wow, Kathden forever. Tapos heart 100%.
So marami, no? Team Panatag talaga ang Kathleen, mga kasembreros. Talagang sabi nga ni Kasombrero Raquel, pareho sila ng goal sa buhay. So hindi sila nagmamadali, they're still enjoying their singleness, as long as walang a-announce publicly at walang aamin, ay Team Panatag at Team Solid tayo. Tapos kahapon, nag-share din si Kimberly De Los Santos, Queen Kath and King Alden. Definitely, I absolutely agree, no? Kaya Alden, King Alden at saka Queen Catherine, mga kasombreros. So sa showbiz, no, hindi siya hari sa mundo. And then ito kahapon, napagkumpara ni Jepoy, no, yung itsura at saka hairstyle pala. Hairstyle ni ni Kath at saka ni hindi ko lang kung si ano to, si Kyla. Okay, si Kyla. Akala ko si may Entrata. So si Kyla pala, parang napagkumpara niya yung hairstyle na may bangs, sina Kath at saka si Kyla. Pero ngayon parang wala nang bangs si Kath eh. Parang tinanggal na niya, mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, okay, si Ken ng Ken Creative Designs. 11 hours ago may parade. Okay, so baka gagamitin ito, no? Yung ginawa ni Ken, or baka ito na yung pangalan dun sa dito sa ginawa nilang design sa McDonald's ni Alden sa Barangay Kanluran nga, no, sa bayan. So baka ito siya, no, mga kasombreros and mga Kathdinatics. So McDonald's, tapos yun nga, no, yung parang pader at saka parang yung wall niya na medyo luma yung style, mga kasombreros. So sabi niya kasi parade lang dito so hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya nga parade, pero malamang, no, yun talaga yung niya, yung ibig sabihin na ito na yung ginamit dun sa mismong McDo ni Tisoy, mga kasombreros. Tapos kahapon, Jimmy Kapuso fans na feature din ang Kathleen at saka yung Aldin, mga Catherine at saka Aldin, mga kasombreros. So grabe naman ito, pasabog talaga. Biruin mo, dating magka-love team, nag-switch sila para gagawin nila mga serye this year. So tama, no, nag-switch partner lang, change partner, change position, gano'n. So parang parang sa Cotillion, no, sa JS Pram, o change partner, gano'n. Tapos 6 hours ago, no, sabi ni Jason ay so fresh ni Ma'am Catherine, talagang fresh siya, no. Ito yung time na in-interview rin siya, tapos sinabi ni Robbie yung pagdadalang tao ng kanyang wife, no, na si Mikey Pineda kay Ma'am Catherine. So ito yung kanyang outfit. And then ito ang cute ng ginawa ang cute ng ginawa ni Donna May 1 hour ago. Beautiful in Indian costume, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So yun, talaga sila. Actually hindi siya Indian, Egyptian to, mga kasombreros. Pharaoh at saka Queen, si Ma'am Catherine at saka si Alden. So ang cute ng ginawa niya, oh. Tapos Kathleen yung kanilang banner, mga kasombreros. So Pharaoh ito, paraon, no, kasi sa Bible times ay si Alden ang naging Pharaoh siya. Tapos si Ma'am Catherine naging Queen. So sa Bible kasi ang pinakasikat doon ay sa time ni Moises, no, si Pharaoh. And then ito, next item natin, 1 hour ago, Catherine Bernardo is most adorable, cute, innocent, beautiful lady. So tapos ang ganda ni Catherine ito. So this was posted by Entertainment Video. So bibilisan ko na lang, mga kasamas, kasi medyo marami tayong mga updates, no, at saka mga items, mga kasombreros. Tapos ito, ang cute nito, mga kasombreros, kasi si Queen Lara 2 hours ago post niya, idol niya pa rin ba sina Kath at Alden, yes or no? So marami ang nag-agree, of course, no, na yes, mga kasombreros, kasi Team Panatag lang tayo. Tapos ang picture na pinost ni Queen Lara ay yung time na nag-skydiving ang Kath din, mga kasombreros, sa Dubai. So kasi parang bago sila umuwi from Dubai, mga kasombreros, kasi nga nagkaroon sila ng promo doon ng Hello Love Again. Last leg ng promo nila ng Hello Love Again ay nagplano ng skydiving itong dalawa na sobrang kinilig ang buong sambayanan, mga kasombreros na Kathdinatics. Dahil nga imbis na umuwi ay planado talaga, no. Very organized kasi si Alden, di ba, noong 2019
ay parang pinag-usapan na nila na ganito ganyan na skydiving or bungee jumping, pero 2024 ay naisa katuparan ang pangarap at ang goal na iyon. So ang galing lang, no, ang lupit, no, idol, hinahangaan pa rin, no, ang Kathleen mga kasos. Yes, of course, definitely Queen Lara. And then ito na nga, isa sa mga main items natin, kung spotted ba si Catherine sa isang event or party mga kasambreros, no? This was posted by Bong Gonzales sa kanyang Instagram na nirepost ni Tita Long Gumatay, no? Dito ay para naka-white si attorney mga kasambreros. Tapos kasama niya of course na Bong Gonzales at iba pang mga cast. Hindi rin sure si Tita Long Gumatay kung parang patapos na nga yung taping ng Someone Someday mga kasambreros, or part ito ng taping pa ng Someone Someday. May isang picture dito na sobrang parang kompleto sila. Hindi ko lang alam, no, baka victory party or parang ano na ito, parang post party na nila, no, or kung tapos na ba yung shoot ng Someone Someday mga kasambreros. So, kasi ang tanong dito ni Tita Long Gumatay 1 hour ago, yung pag-post niya, is this after their Someone Someday taping, having fun and bonding so happily? Is this the bar location? Kath and James with team Someone Someday. Thanks, Bongo, for the photo. So, parang parang patapos na nga talaga mga kasambreros yung parang Thanksgiving party, no? Parang ganun mga kasambreros yung ginawa nila dito. Si Ma'am Kath dito sa isa. Or pwede rin namang part pa ng taping nila mga kasambreros, kasi nga may eksena din sila na ganito mga kasambreros na parang nasa bar sila ni James Reid mga kasambreros. So pero aabangan natin yung mga latest updates mga kasambreros and mga Kathinatics. So may time dito may hawak na microphone si Ma'am Kath. Tapos ang ganda ng outfit niya, no, naka-white siya at saka naka-green yung kanyang pants mga kasambreros. So pero picture, no, parang cute lang kasi after ng taping tapos may picture agad na yung marami nga sila mga kasambreros, no. Parang parang nakaka-curious na 'di ba kapag nagkakaroon na ng mga group pictures, parang memory na yon, or parang last day of taping or parang remembrance na, parang ganoon, 'di ba? Kasi group picture na parang pag lahat-lahat na sila nagpapahiwatig na malapit nang matapos, no, ang shoot ng Someone Someday. So sana nga, no, kasi alam natin na magiging busy after ng Someone Someday si Ma'am Kath mga kasi sa kanyang mga events or parang projects pa mga kasambreros. Tapos ito, taping, speaking of taping, si Sir Alden ay nagkaroon na pala siya ng first taping. So tama yung sinabi natin kagabi na nagkaroon na nga ng first day taping, no, si Sir Alden para sa season 2 ng Stars on the Floor mga kasambreros. So parang may nag-post dito sa Instagram, hindi ko alam kung sino yung source, no, pero yung mga naka-tag dito ay si Melville si Malta Baelio, Pat Pleno, Estrada, Chelsea, no, si Zia de la Rosa, si Justin Concepcion, sina RV Matibag of course, Mama Tenley Sam at saka Sparkle Gym Artist Center. Shelly Conde mga kasambreros. First taping day, no, posted ng 10 hours ago. Posted ng Alden Nights Philippines mga kasambreros. So grabe. Nakita natin yung pattern, no? Taping si Alden, taping si Catherine. And so on mga kasambreros. So alam natin yung ending ay magmi-meet sila sa isang project na pagkatapos ni Alden ng kanyang mga gagawing series. Tapos ito, sobrang nakaka-overwhelm. Yung sayaw ni Ka at saka nung Bini ay umabot na pala sa 22 million views, no? Grabe, Bini IG. So parang pinost pala ng ng Bini Group mga kasambreros, no, sa kanilang Instagram account 19 minutes ago. At saka ni-repost ni Elisha Pauline. Ito ang basihan na kapag kasama mo si Catherine, magiging viral ka talaga dahil maraming manonood ng mga videos mo. Iba talaga pag sikat. So yun, ang Bini sikat din naman. So pero ito yung sasabi natin na kapag ang sikat sumama pa sa sikat, so parang mas marami ang manonood mga kasambreros. So parang gano'n, no, ang nangyari dito mga kasambreros. So talagang ibang klase, kapag sikat ang gumawa, expect mo na kinabukasan mag-viral ka talaga mga kasambreros and mga
Kath Fanatics. Tapos ito ang cute ng ginawa. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Si Alden, ginawa niyang yung picture niya na naka-sombrero. Ginawa niyang parang baby toy, baby toy. naging baby bigla si Alden, mga kasembreros. So sobrang cute, no? Parang naging laruan na baby, mga kasembreros or toy si Phenomenal Box Office Cinema King. Pero ito po edited, no? Inedit ng isang fan, mga kasembreros, na sobrang hinahangaan din or ina-admire si Soiti, si RJ, mga kasembreros, si Richard Fulkerson Jr. And then ito, na-recall, no, ng isang admin, sina Kath and Nadine Lustre, mga kasembreros, no, 2 hours ago by Catherine Bernardo fans. Yung picture ng Kath din. Oo nga, no, Kath din. Talagang related at connected talaga ang Aldin sa Catherine, sa Kath din, mga kasembreros, kasi sobrang close din ni na Kath at Nadine, mga kasembreros. So pictures ito nung time na nasa ABS-CBN Ball 2024 pa, no, ang Kath din, mga kasembreros. So super close din sina Kath and Nadine, kung kaya talagang tulay pa rin ito ng Kath din, mga kasembreros, ngayong magsasama na sina Alden at saka si Nadine Lustre, mga kasembreros, sa serye ng Love Siargao. So talagang team panatag talaga tayo, no? Mga kasembreros and mga Kath Fanatics. So yun po, no? So yun lang actually sa ating Kath din items. Ipi-play ko itong sobrang touching, no, na kabutihan ni Alden Richards. Tapos itong sa Billionaire News Channel. Kung hindi ako makaka-copyright, ha, kung hindi ko na i-play ay ibig sabihin po ay copyright, no, ikakat ko na lang. Pero yun, hoping na hindi, mga kasembreros. So yan lang actually. Tapos afterwards ay ang pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na napakahalagang napakahalaga sa ating buhay, ang Word of God, mga kasembreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat Kathinatic at kasombrero. It's one of my mantras every day. Na I give not because I have plenty, but I know how it feels to have absolutely nothing. Yun yung tunay na test, sabi nga sa Bible, na when you're being challenged at the moment, nakapag-share ka pa rin ng blessing mo and nakapag-share ka pa rin ng sarili mo at that moment. That's the greatest blessing in life. Dumating ako sa point na talagang pandemic, boss. Kumbaga may bahay ako, pero wala akong pera sa bangko. Dumating sa point na talagang negative ka. Oo, boss, dumating. Nakautang ka rin. Oo, nagkautang ako, boss. Nagkautang ako with sa loan, gano'n, sa mga malalapit na kaibigan. Sino yung mga inutangan mo? May malaking puso, si Alden. Walang dalawang salita yun. Wala. Si Tisoy wala po. Talagang mabait siya, no? Mabait si Tisoy, mabait siya. Nung pinahiram ka niya ng pera, naka-get by ka. Apo, boss, parang nakasurvive ako sa... Alam ko kung mayaman o mahirap. Katulad niyan, alam kong mayaman ka. Baka naman. Baka naman bossing! Oo nga. Si Alden din. Alden, hindi, meron pa akong utang dito. Hindi, wala yun. Okay, Bobsy. Halika dito. Sige, punta na tayo sa bomb number 2. Saan pa tayo napupunta? Ito, ang pangalawang tanong, I'm sure kahit sino man nangyari naman na po. No? Kahit ako, napagdaanan ko rin po ito. Pero kayo po, sino ang mga inutangan niyo pong artista? Wala namang mga na nakalagay sa script. sorry, Ikaw talaga sorry, kung sorry. makamultiple ka. Sorry. Parang sinasabi niya marami ka. Pero ang totoo, inutangan ko sa, si Alden Richards. Si Alden pa utang naman. Sobrang bait ni Alden. Oh. Love na love ko yon. Nung time na yun kasi parang may shutay kami. May? May shutay. Tapos wala pa akong sahod, parang ganon. Tapos binigyan niya ako ng 50,000. Wow. Tapos sabi ko, babayaran ko. Nabayaran ko siya 10,000. Unang payment lang. Hindi na siya nagpabayad. Grabe bait naman no Alden. Bayad, sobra. Love ko yan. Una kang celebrity, di ba? Tapos nag-content creator ka rin. Winelcome ka naman nung mundong yun. To be honest, ang tumulong sa akin nung pandemic na mag-gaming, Oo. gaming. Si Si- Alden, Richard sa Eruption. Oo, Silang dalawa. Gamer talaga ako. So, yun nga, yung pinasok ko, yung pandemic, natin, nawalan tayo ng trabaho. Kailangan kong mag-provide sa pamilya ko. And, yung games, kumikita ako sa games eh. So, yun yung pinasok ko, yung gaming. Si Alden, yun ka. Actually, wala nga ako ng Facebook eh. Dahil dati lang ako. Oo nga, nakwento mo nga sa akin eh.
gumawa lang ako ng Facebook para makagawa ko ng Facebook page. Okay. Para nagsimula ako, ang mga viewers ko lang siyang... Oo, ngayon 10 na. Lulunokin mo yung pride, lulunokin mo Nakita ko lang. na. Hindi, yun yung sa akin. Kumbaga, yun talaga, syempre pandemic, yung pride mo nung minsan isip. Gusto po kaya ako ng tao. Oo. Syempre, yun nga, tinulungan ako ni Alden, ni Eric, tapos nakilala ko na yung community. Yung isang alin minsan na sikat hindi siya tumingin sa'yo ng kung nasa saan ka, nasa baba ka ba, o nasa taas ka. Basta nabilang siya tumingin kung ano yung dapat mong gawin na trabaho, parang ganun din siya. Mga, yung hirap mo, parang gusto niya maranasan din. Si Alden din siya rin. Minsan pagka medyo tulungan na kita. Sabi, hindi ako na, kaya ko na to. Hindi, mas maganda mas dalawa tayo, mas mabilis tayo. Ganun siya magsalita. Hindi siya lang kasi hindi siya magbumuhat. Never sa kanya, never niyang ginawa yun para hindi kanya matulungan. Ang kailangan talaga niya, tulungan kanya. Kasi alam niyang nahihirapan ka, parang tingin niya sa sarili niya, kung hindi ko ito tinulungan, parang napaka-unfair ko naman kasi hindi porket sikat ako, hindi ko siya tutulungan. Kailangan tulungan ko siya para makita naman. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng blessings na ipinagkaloob mo sa amin mag-ina since 2017 na magkasama pa tayo sa show na Sunday Pinasaya sa GMA. Hindi ko makalimutan din, lumapit ako sa iyo at sinabi ko nung hingi ako sa iyo ng help kasi si Adi na diagnose ng yung anak ko na may special needs. Simula nun din, napakabuti ng iyong puso. Diyan kay ni Mama Ten, ni Sam, na nagbigay sa akin ng monthly needs for occupational therapy and speech therapy. Then napakabuti ng iyong puso dahil sa tulad ko din na single mom at may anak na may special needs na kaya mas lalo kang ibinibless ni Lord dahil yung tumutulong ka sa mga tulad namin. Sa awa ng Diyos, sa ilang taon na pagtulong mo sa amin sa diretsong blessing, marami nang nababanggit na salita si Adi ngayon, mas naiintindihan niya na yung mga words sa English, sa Tagalog. Napakabuti mo din. Patuloy kang i-bless ni Lord sa araw-araw. Lagi ka nasa prayers namin mag-ina. Thank you sa buhay mo. God bless. I love you. Kahit sa pa-helmet ka ni Alden. Thank you, Alden. Wow. Uy, go. Ang dami sinasabi. Sobra ka, Alden. Alden Richard. Okay na yun. Okay na, Alden Richard. Okay na. Naayos ka, Alden Richard. Ayos na. Thank you, Okay, no problem. Laki abono mo ron. Ay! Bakit? Bigay ni Alden, bigay ni Paulo. Binigyan ka nila. Pagkabigay ni Alden. Tayo are just vessels of the Lord to be stewards, good stewards of His goodwill. So ipapasok, if the Lord knows na maluwag ka, isa ka sa mga pwede niyang maging, kumbaga, ahente niya, agent niya to spread goodness, to be nice, to be charitable, to be humble, mas maraming papasok. And I can say I'm a living proof of that kasi when I surrendered to Him, made Him the pilot of my life, made His will mine. Hindi niyo po mahahawakan lahat. So talagang papamigay lang ng ipapamigay. Ganun. It's always sharing blessings. That's the number one thing. Asia's multimedia star meets the president. Alden Richards and Nadine Lustre are teaming up for their biggest series yet. View Philippines has announced that the powerhouse pairing for the upcoming romantic series Love Siargao. The project brings together two of the country's biggest stars, both known for massive fan bases and past love team success. Details about the story and production remain under wraps, but the series is already generating major buzz ahead of its planned 2026 release. Sobrang the best ng word ni Lord na ito mga kasembreros. Ang title natin ay 7 beses nilinis or sa ibang version ay 7 beses sinubok. Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Ilang beses daw? Purified 7 times mga kasus. Para sa akin, limitless yung pag-purify mga kasembreros or paglilinis ng Diyos sa salita. Parang inihambing dito ng samista mga kasembreros ng salita ng Panginoon, yung Holy Scripture, no? Yung Holy Bible mga kasembreros ay mga tunay, mga dalisay, mga malinis mga kasembreros na naglilinis din sa atin. Like silver tried in a furnace of earth. No? Yung silver mga kasembreros na sinubok sa apoy.
7 beses mga kasombrero. Sa ating mga tao, nature natin yung maging malinis, tama? Maglinis ng bahay, maglinis ng katawan, yung mga damit natin, yung ating kasuotan for example, yung ating mga nakikita, no? Kunwari, pag maraming basura dyan, syempre naiinis tayo. Pag hindi nalinisan yung ganito, yung ganyan, naiinis tayo. Kung kaya meron tayong mga janitors, no? Meron tayong mga street sweepers, meron tayong mga sanitation engineers, no? Sila yung mga tagalinis. So sa bahay, talagang si nanay, no? Or kung sino man dyan nakasambahay natin na tumutulong sa ating pamilya para po malinisan ng ating paligid or ang ating tahanan mga kasombrero. So nature na natin na kumaga pa na maging malinis, no? Naliligo tayo, and so on mga kasos, nagpapabango tayo. So lahat ginagawa natin mga kasos para magmukhang malinis, maging amoy malinis mga kasomberos. Pwera na lang siguro kung ikaw talaga ay nasanay ka na sa hindi gaanong malinis na environment or pamumuhay mga kasomberos. Well, this is just the physical, no? Physical cleanliness mga kasomberos. Yung physical ba na paglilinis natin sa ating buhay mga kasomberos. Pero, ang pinag-uusapan natin dito ay ang salita ng Panginoon, no? Sa Psalms chapter 12 verse 6. And by the way, hinimay-himay ko po yung Psalms chapter 12 mga kasombrero kasi sobrang ganda. Hindi man physical yung nililinis ito mga kasombrero, but our spiritual aspect, no? Yung ating spirit, ng ating kaluluwa mga kasombrero. Kasi sabi ng salmista, the words of the Lord are pure words, no? Hindi ito basta-basta na mga salita, no? Yung ating mga salita has power, okay? Kung ang tao ay parating encouraging words, yung mga salitang lumalabas sa bibig niya ay positive words, nakaka-good vibes, nakaka-uplift, nakaka-motivate, no? So, pag narinig natin yung mga kasombrero, tayo rin po ay nai-inspire, no? Gumagawa ng mabuti, nai-inspire tayo gumawa ng tama, nag-inspire tayong tumulong, magsuporta, and so on mga kasambreros. So whereas kapag ang words natin ay puro nakaka-down sa tao, sa moral ng tao, parati nagmumura, nag-aaway, mga bad words mga kasombrero. So kumbaga pa yung spirit mo ay parang ano bang klaseng tao to, wala. So yung parating lumalabas sa bibig niya ay ganto ganyan. So which is pinagmumula ng away. Okay? Lalo-lalo kapag nagkakaroon ng diskusyon sa grupo, no? Kunwari sa kumpanya, sa management or sa bahay for example, kapag nagkakaroon ng diskusyon tapos you cannot hold your tongue, you cannot hold your temper, you cannot control your temper and your attitude mga kasama, especially your bad words, ay doon nagsisimula. Kung parang yung bad words talaga mga kasambreros ay nakakagatong yan. Okay? Parang kahoy ba, no? Tawag ito pang gatong na kapag ginatong mo pa sa nag-aapoy ay mas lalong lalawak at lalaki ang apoy at magliliyab mga kasombrero. So parang ganun din ang salita. So pero kapag positive words mga kasombrero ay nakaka-enlighten din po at nakaka-encourage sa taong nakakarinig nito mga kasombrero. So the verse in Psalms 12 verse 6 speaks to the intrinsic purity and perfection of God's words. Grabe na perfection. So, perfecto ang salita ng Panginoon, mga kasambreros. When we reflect upon the characteristics of silver that is refined in a furnace, we see that this purification process involves intense heat and multiple rounds of refining to eliminate the impurities. So, yun siya. Parang isang pilak, no? Parang isang ginto, mga kasambreros, na ilang beses daw siyang sinalang sa apoy, sa furnace, mga kasambreros, para masubukan talaga na ito ba ay ginto, ito ba ay pilak, and so on, mga kasambreros. So, kung kaya yung mga jewelry, yung mga alahas, mga kasambreros na made of silver, ay yung tunay na silver, mga kasambreros, ay malaki yung value, no? Pwedeng masanla, no? Pwedeng mabenta, mga kasambreros, kasi nga, mamahalin sila, no, silver, mga kasambreros. So mas lalo na po ang salita ng Panginoon dito na perfection, no? God's words are perfect and pure, mga kasambreros, tried or purified 7 times. So in the same way, God's words are portrayed as being without fault or blemish, no? The comparison encourages us to recognize the value and trustworthiness of the scripture. So kung sa atin ay hindi pa rin tayo naniniwala sa Holy Bible, mga kasambreros, sa salita ng Panginoon, well, it's time for you to open your Bible, read the Bible, love the Bible, and then obey
what's in the Holy Bible. Kasi, alam niyo po, wala po tayong talo. Okay? Especially kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Pag open mo pa lang ng Biblia, mga kasembreros, pagbasa mo pa lang ng Biblia, panalo ka na dun eh. No? You're already standing in the side of victory, mga kasas, because Satan is defeated. Kung mga ginulo ka ng kaaway, ginulo ka ni Satanas na huwag ka muna magbasa ng Biblia ngayong araw kasi busy ka o marami ka pang gagawin, ubusin mo na tong gawin mo na tong ganito. So, huwag mo na yan kasi maglibang-libang ka muna, magliwaliw ka muna. O huwag mo nang manood ka muna ng mga TikTok, manood ka muna ng So, pagkahilata mo, manood ka muna ng mga reels, manood ka ng mga videos ng YouTube and so on. So, marami siyang gagawin to distract yung mga kasembreros, no? Para hindi ka makapagbasa ng Biblia, para hindi ka mapanalangin. But, sa oras, sa moment na i-open mo ang Biblia mo and you sit down, you meditate, you digest, and you study the Word of God, panalo ka na dun, mga kasembreros, mga kapatid mga kapatid ang tawag ko sa inyo. So, yun, every time na, yung salita ng Panginoon ay ating minamahal ay natatalo si Satanas, mga kasembreros. So, kapag wala Satanas, ay nagkakaroon tayo ng peace of mind, nagkakaroon ng humility, nagkakaroon ng love, ng patience, etc., mga kasembreros. So, just as silver shines brightly or brilliantly after being purified, God's promises shine with clarity and reliability. So, ganun siya, mga kasembreros. Hindi natin madidiscover ang mga pangako na sangkatutak, mga kasembreros, ng Panginoon if you don't open the Bible. And sasabi nga natin na ang salita ng Panginoon, ang Holy Bible, ang Holy Scripture, ay swimming pool, no? Mas malaki pa at mas malawak pa mas malalim pa sa Pacific Ocean, mga kasembreros, ang pangako ng Panginoon, mga kasembreros, sa Biblia, no? Hindi natin yan madidiscover at hindi natin madidigest yan at kung ma-recognize na ganito pala yung pangako, kapag hindi po tayo nagbukas ng Biblia. Okay? Pag parati tayong busy sa ganito, busy sa ganyan, pero pagdating sa salita ng Panginoon ay hindi na tayo nakakapag-provide o nakakapagbigay ng oras, mga kasembreros. So, these words serve as a source of guidance, comfort, and instruction. They are not mere suggestions, but rather declarations rooted in eternal truth. Okay? Ang pinag-ugatan nito ay eternal truth, mga kasembreros, hindi siya temporary truth. Hence, when we read God's words, we are meant to approach them with reverence and a ready heart, trusting that they will lead us to wisdom and understanding. So, sa pagbasa mo pa lang, no, nandun na dapat yung yung handang puso at saka yung trustworthiness na ang salitang aking babasahin ay reliable, trustworthy, kapapanaligan at saka mapagkakatiwalaan, no, na mangyayari siya, mga kasembreros. So, ganun dapat. Hindi yung magbasa ka ng Biblia, parang wala, parang you're just doing it out of responsibility, out of obligation. So, hindi po ganun dapat, mga kasembreros. Parang kumakain ka na napipilitan. Parang kumakain ka na ayaw mo, mga kasembreros. So, ganoon din po ang salita ng Panginoon kasi ito lang yung pagkain na hindi napapanis, no, unlike sa material food natin. Well, of course, kailangan natin kumain ng material food natin. But our spiritual food, mga kasembreros, which is lasting and eternal, forever siya, mga kasembreros, ay dapat na excited din po tayong kumain. The unwavering nature of God's words encourages us to firmly hold on to them even when life presents challenges or uncertainties, mga kasembreros. So, kahit na may problema, may trials, mga kasembreros, ay dapat panghawakan natin ang pangako ng Panginoon na hindi nagbabago. Magbago man ang jowa mo, magbago man siya, magbago man ang takbo ng teknolohiya, ang takbo ng social media, ang history at kasaysayan ng Pilipinas at kasaysayan ng mundo, magbago man ito, magbago man yan, magbagong anyo man sila. So, ang salita po ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangako ay hindi po mapapako at hindi nagbabago, mga kasembreros. Ang Diyos lamang natin ang hindi nagbabago at ang kanyang salita. Now, the phrase, the words of the Lord, emphasizes that what is being discussed are not just ordinary words. They come from God. Yung salita ng ating pinag-uusapan ay hindi lamang sa ating sarili galing or kung kanino mga tao dyan, mga kasembreros, na temporary at namamatay. So, the words that we're talking about come from God, mga kasembreros, the creator of the heavens and the earth, the universe, the keeper of promises, and the ultimate source of truth. This framework is essential because it sets apart the power of influence of God's words from our human experiences. So,
nagsiset apart ito na ang tao, di ba? Ang salita natin na napapako, pero ang Diyos po natin ay hindi, no? Magbago man ang takbo ng panahon, magbago man ang presidente, magbago man ang mga pinuno sa mundong ito, ang Diyos po natin ay hindi. Referring to God's words as silver tried in a furnace, not only discusses the purification process, but also invites us to appreciate their value. So yung value, yung halaga talaga. And ang salita ng Panginoon, ito po yung forever, no? Heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away, mga. Grabe, no? So doon pa lang. And marami ako nakikita mga posts sa Facebook na alam niyo po, nasusunog na yung isang building, nasusunog na yung buong bahay, nasusunog na yung isang establishment, nasusunog na yung area na to. Pero yung Holy Bible kapag nandun, or yung remain sila. No, ganun katindi, no, na pini-preserve mga kasamres at iniingatan, pinoprotection na ng Panginoon ang kanyang salita. So, ang dami na actually mga kasamres na mga stories of amazingness and marvelousness mga kasamres and power of God sa buong mundo, no, by just saving, no, by saving, protecting, securing His Word mga kasamres, the Holy Bible. So, sila po ay buhay na patotoo, no, sa present generation natin ng Diyos po natin at ang kanyang salita ay napaka-powerful. Yung value nila eternal. Hindi siya pwedeng ikumpara lang sa temporary things, yung mga bagay na kinakalawang, yung mga bagay na nasisira, yung mga bagay na nabubulok. So hindi po. Eternal value ang meron ng salita ng Panginoon mga kasamres. Kung pinapahalagaan natin yung mga bagay na mga temporary, yung mga bagay na kinakalawang, yung mga bagay na nasisira, how much more ang salita ng Panginoon na eternal and forever. Just as we recognize the labor that goes into refining silver, we can understand the comprehensive process involved in ensuring that God's word remain unblemished. So, kumbaga masira man ang mundong ito, ang salita ng Panginoon ay hindi. This conveys the emphasis on quality and the richness that we gain from engaging deeply with Scripture. So, engaging deeply. So, may lalim, no? May lalim mga kasambaras yung ating pagbabasa, yung ating pag-meditate, yung ating pagmamahal, no? At saka pagsunod mga kasambaras sa Holy Bible. So, sa pagsunod natin, pag-obey natin, doon natin-test yung pagmamahal talaga natin sa Scripture at sa Panginoon mga kasambaras na unang nagmahal sa atin by creating us, no? Kasi expression of love ang tao. Nilikha niya tayo because He loved us first and He sent His only Son, Jesus Christ, because He loved that so much, no? So great mga kasambaras, sobrang dakila, incomparable, matchless ang kanyang pag-ibig sa atin. That is why He also deserves our all mga kasambaras, our full, no, our completeness, our wholeness mga kasambaras, no? Kung kaya yung unang utos na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, dapat lang yun sa kanya mga kasambaras because He created us and gave us life mga kasambaras na hindi natin deserve. Yung pagpapadala nga lang niya ng kanyang anak na si Lord Jesus Christ, parang kumaga Lord, hindi na namin deserving to. Hindi na namin deserving na mabuhay at saka mabigyan ng access sa heaven, na magkaroon ng reconciliation at pagtubos sa ating mga kasalanan. But because God loved us so much, mga kasambaras, John 3:16, ay pinadala niya pa rin ang kanyang kaisa-isang anak, mga kasombrero. So, dun pa lang talagang maninikluhod tayo sa kanyang pag-ibig na sobra-sobra. So, by obeying Him, ay nagpapatunay po na mahal din po natin siya, mga kasombrero. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse nito, mga kasombrero. So, 7 beses nilinis or 7 beses sinubok, mga kasombrero, sa gaya ng pilak or silver. Alright, but in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka pagmamahal talaga sa Holy Scriptures or sa Holy Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.